So, ibig sabihin may number 5, may mga nauna. Tama ba yan? Yes. So, pwede ba malaman ko kung sino dito yung naka-attend na ng PEC 1? Pwede ba palakpakan natin yung mga PEC 2? Okay, parang pakonti na pakonti. PEC 3? PEC 4? Alright. PEC 5? Wala pa? Ay pala yun eh. Alright. Okay, so sa mga nakatera, sino nakatera ng PEC 1, 2, 3, and 4? Pwede ba pinakamalakas sa palakpak doon sa mga nakatera ng 1 to 4? So you have come this far. We are in the final stretch of our PEC training. Okay, sa mga di pa po nakakalam, ito po yung exclusive training ng clinics para po sa atin. Upang sa gayon ay tayo po ay equip, tayo po ay matuto ng tama at mapabilis yung ating negosyo. Kaya kami po nasa Clinic 7 ay nag-decide na gumawa ng ganitong module. Alright? Sa PEC 1, ano ba diniscuss natin doon? Wala na, nakalimutan nyo na. PEC 1 kasi, no? Okay, it's like a mini RDO. Tama ba yan? Alright? PEC 2, andyan yung dalawa lang. Diba? Tama po ba yan? You were parang given an assignment to at least finish or have at least 2 recruits. Tama ba yan? Na mag-duplicate. Oh, yung iba siguro di pa namin ng PEC 1. How about PEC 2? Anong discuss natin doon? Pitfalls of network marketing. PEC 3. How to do one-on-one. Importante yan. Alam nyo, hindi pa kayo nagde-negosyo kung di ko kayo marunong mag-RBP. Okay? At di natin i-encourage yung pangmarami ang RBP. It should be done first, one-on-one. Ako po, lumaking grupo ko sa one-on-one ako. Nag-start ako sa isa-isang tao, pero out of those few persons na umpisa na kausapin sa negosyo, dumami sila na dumami. And ngayon, there are more than hundreds of thousands of them. Diba? So, very important for yung PEC 101. Ay, yung RBP 101. Okay, konting recap lang. PEC 4. Prospecting and follow-up. Siyempre, after mo ma-RBP, hanggang di pa nagbabayad yan, useless, di ba? So, kailangan i-follow up mo. Okay? At gusto mga kulang sa skills kung paano mo mag-invite, mag-prospecting, important pa rin po yan. Now, what is PEC 5 all about? Okay? Sa mga nakatipo ng PEC 1 to 4, it's expected of you na ginawa na po natin or pre-practice na natin yung 1 to 4. Tama po? And ang assumption natin, by this time, meron na kayo at least 1 or 2 downlines. Sino ba dito may downlines na nasa kamay? Sino wala pa kahit isa? Sinong gustong dumami ang downlines? Alright. So, that would be the topic for tonight. Okay? Ang topic po natin is entitled Leadership 101. So, ito po isa sa mga basic training of leadership because ang pinaka-objective po natin is for all of us to become a leader. Maliwanag po? Tandaan nyo, the moment may downline kayo, leader na kayo. Yes! Ang tawag na sa inyo, upline. Okay? So, ibig sabihin, leader ka na dapat. Maliwanag po? At dito, ang objective natin, ikaw na nauna, wala yan pwede po. So po kayo, so sino muna i-equip natin? Remember sa RDO, kayo po muna. Ako po, you should learn everything that you need to know about this business. Maliwanag po? Then, second step is to find people, sort out people na dapat yung makasama. Maliwanag po? So, sa ating existing marketing plan, left and right lang naman yan. So, napakadali. 2 tao lang kailangan. Tama? 2 lang. Sa PEC 1, yayaman ka na. Yung sinasabi lang, di ba? So, we have this A and B. Pipiliin mo yung 2 tao yun. Okay? Now, ano objective nyo ngayon? After yung makakuha ng 2 tao, for you to download everything that you have learned dito sa 2 tao na to. Okay? Ang purpose nyo, number 1, ikaw maging leader. At itong 2 tao to,
eventually, dapat maging leader din. Now, don't expect na ikaw hindi ka leader, mas makakuha ka ng 2 leader. Bihirang-bihirang mangyari po yun. Bagamat nangyayari din. Alam niyo sa itong negosyo, minsan sambahan eh. Do you agree? Yung ikaw, wala kang alam sa itong negosyo, nagkataon nakakuha ka ng 2 malakas, 2 leader, o 2 talagang hataw, di ba? O, kahit ikaw hindi tuloy gumagalaw, tumatak yung negosyo mo. Pero, most of the time, short-lived lang po yun. Hindi yung pangmatagalan. If any of these 3 people should stay, okay, it should be you. Kasi mawala man si A and B, pag ikaw na natili at nandun, because you're a leader, dadami pa rin, magkakaroon pa rin ng maraming A, magkakaroon pa rin ng maraming B. Pero subukan nyo kayo yung mawala. Ano ibig sabihin nyo kayo yung mawala? Kayo yung malobat, kayo yung hindi magtrabaho, kayo yung hindi mag-undergo ng training. Maliwanag po, makachamba ka man, eventually, sabihin na lang natin, nakachamba ka sa 2 tao, A and B. Chances are, hindi po yung pangmatagalan. Mawawala din po si A and B later on. Maliwanag po? So it's very important na tayo muna. And that's exactly our topic for tonight. Maliwanag po? Yes. How we can become a leader ourselves. Okay? So, are you ready? Yes! Okay, so sabi dito, the leader always sets the trail for others to follow. Okay? Paano susunod ang tao kung ikaw mismo hindi mo alam kung saan ka pupunta? Hindi mo alam kung anong direction mo. Di ba? So, dapat meron ka mismo, ikaw mismo, alam mo yung objective mo. Okay? At kaya mo i-communicate sa mga subordinates mo later on. Di ba po? Okay. So, basahin po natin dito. First quotation, every person has the potential to become a leader. Do you believe in that? Yes. Lahat daw ng tao may potential maging leader. Yes. Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha bang leader? Yes! Yes! O, lideran lang. Leader po yan. Okay? And I firmly believe lahat tayo has the potential to become a leader. In fact, some of you are already leaders. Yes. Okay? How can I prove that to you? Sino dito magulang? Nasa kamay. Kung kayo po'y magulang at meron kayong mga anak, leader na kayo sa mga anak nyo. Tama po? Kung ikaw ay nakakatandang kapatid, nakakatandang kuya o ate, leader ka sa mga siblings mo. Kung ikaw po ay isang barangay captain, ikaw po ay isang guro, ikaw po ay isang manager ng isang kumpanya, definitely you're a leader already. And sabi ko kanina, if you have at least 1 downline, kahit isa lang, you should consider yourself as a leader already. And as a leader, you should step up. Maliwanag po? Dapat ikaw ang magpapasunod, hindi ikaw ang susundin. Ay, hindi ikaw ang susunod. Maliwanag po ba yun? Yes. So, yun po yung gusto natin pag-usapan. So, you need to first believe in your heart that I can become a potential leader. Sabi nyo nga, leader ako. Leader ako! Masarap pakinggan, di ba? You're already a leader. Okay? So, sa mga hindi masyado nakakaintindihan, ano ba yung leader? Ano ba yung leadership? Okay? So, let's first define what is leadership. First definition of leadership, it is an interpersonal influence directed towards the achievement of a certain goal or several goals. Okay, keyword, interpersonal influence. Ibig sabihin, kaya mo mag-influensya ng tao. Na mapangyari isang bagay na gusto mong ma-achieve. Okay, if you have that quality, then you have that leadership quality. Maliwanag po ba yan? Okay, simple lang. First definition. Second definition. What is leadership? Leadership is the art. So may arte pala. Mga leader pala, mga arte. Okay, it is the art of getting others to do something you want done. Gusto niyo ba yan? Yes. Yung meron kang kakayanan na mag-influensya kasi may kakayanan ka ikuman ang isang tao o dalawa o isang grupo ng tao towards a certain objective sa isang bagay na gusto mong mapangyari. Na hindi lang ikaw mag-isa ang gagawa nito. May mga tao willing na gawin yun para sa iyo. That is leadership. Maliwanag po? So, kumain na ba kayo? Yes. Okay, konti. So, mag-exercise niya. Pwede ba? Tayo na tayo. Tayo. Tayo, sige. Tayo.
may lead? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala tatawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa kabila naman. Nasa kamay. Pointer finger. Okay. At may lead. 1, 2, ready, go! 1, 2, 3, 4, 5. Pinakawisan na iba. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Palakpakan na namin ito. Ano yung nangyari? Diba? Lahat ko kayo, lahat ng exercise ay very crazy yung pinagawa natin, di ba? Yung isang camera, gumagano-gano kayo. Diba? Lahat kayo, no? On my count, bibilang kayo. That's leadership. It's the art of getting others to do something you want done. Di ba? Wala namang pumunta sa inyo. Lahat ay sumunod eh. Tama ba yun? Yun yung sinasabing leadership daw based on the definition that we have. Imagine if you have that, if you possess that quality. Tama po ba yun? Hello? Are you learning so far? Yes. Alright. Now, what is a leader? So kanina, leadership. Ngayon naman, sino may masasabing leader o ano ba yung definition na leader? Okay? A leader is a person who guides others toward a common goal, showing the way by example and creating an environment in which other team members feel actively involved in the entire process. Yan pala ang leader. Ang leader, isang tao na nag-guide patungo sa isang goal. Showing by example. So, leadership by example. Di ba po? Hindi yung tinuturo mo lang. Ikaw mismo nagpapakita ng ehemplo. Para yung ibang tao na nasa organization mo, susunod. Kukopyahin kung ano yung ginagawa mo. Parang isang magulang sa anak. Tama ba yun? Kung paano ginagawa ng asawa lalaki ang kanyang asawa babae, eventually, ganun ang itatrato ng kanyang mga anak na lalaki ang mga babae. Whether asawa niya pa yun o girlfriend o hindi. Maliwanag po? Sa kabilang banda, yung asawang babae, kung paano niya tinatrato, because they are the leader of the family, tama ba yun? The husband and the wife. Kung paano niya tinatrato yung kanyang asawang lalaki, ganon din ang magiging expectation ng anak niyang babae towards men. Maliwanag? So, ganon kakaintindihan. Whether you're a good leader or not, maliwanag po? Nakikita yan sa example ko. Kung anong puno, siya ang pungan. As they say. Okay? Pero yung leader na sinasabi natin dito is the one who creates an environment in which other team members feel actively involved in the entire process. Sabi ko nga yung to the point na pag sinabi mong talon, kakalin niya mga yan. Diba? Pag sinabi mong kanta ka, kakalin ka yan. Maliwanag ko? They become blind followers somehow. To that point, they become, parang fanatic. Maliwanag po? Kaya yung mga fanatic, kaya nga fans sa tawag eh. Kasi talagang kung ano yung sinabi nung iniidolo nila, pananamit, pananalita, ethos, sinusunod na. Diba? That means he's a leader. The problem is, we have a good leader, we have a bad leader. Tama po ba yan? Okay, another definition. What is a leader? Okay, tingnan niyo mabuti. A leader is not the boss of the team. Instead, it is the person, or he is the person that is committed to carrying out the mission. Yun daw yung totoong leader. Hindi yung boss. Especially in our kind of industry, sa negosyo na meron tayo ngayon, there's no, employee-employer relationship. So hindi po pwede, na porque apply ka, para kang boss, na kung ano inutos mo sa downline mo, dapat sundin. Maliwanag ko? You have to create an environment of trust sa downline mo. Tama po ba yun? Nang sa gayon, sila mismo yung voluntarily susunod sa nais mo. Maliwanag po? And it takes leadership for that to happen. Maliwanag po ba yun? Importante po yan kasi it's being earned somehow. You need to earn it.
Maliwanag po? Yes. Kasi minsan, sa corporate, dinidiman yung pagiging boss pagiging leader. Tama ba yun? Based on the ranking, di ba? Kasi kung magkasang posisyon, wala kang choice kahit na masama ugali ng tao yun. Di ba? Kung ano sinabi, susunod ka Pero pagkakalikot, bulong ka ng bulong. Di ba? Kasi hindi ka naman talaga, kumbaga, wala naman talaga sa loob mo na sundin siya. Nauobliga ka na. Pero yung totoong leader, may position, wala. Di ba? Ano siya? Is a person that is committed to carrying out the mission. Ito ang leader, ito ang boss. Okay? At sa negosyo na meron tayo ngayon, dapat ito tayo. Maliwanag po? Alright. Now, sabi ko nga, may leaders na masama, may leaders na hindi. There's a good leader, there's so-called a bad leader. Now, at this point in time, let me just enumerate some of the qualities of a good leader. Ano ba dapat, sa tingin mo leader ka, as we have mentioned kanina, na all of us are potential leaders, if you believe in yourself that you are a leader, then what are the qualities of a leader that you should possess? Maliwanag po? Ano ba yung dapat meron ka para masabing good leader ka sa mga downlines mo, sa mga subordinates mo? Okay? So, I have enumerated some of them. Number one, a good leader is a good listener. Sabi nyo nga, good listener. Good listener. Marunong makinig. Yes. Hindi lang yung sarili niya ang pinakikinggan lang niya. Bakit po? Marunong siyang makinig sa mga subordinates niya. Mga suggestion, mga ideas, okay na nanggagaling sa kanyang mga downlines. Bakit po importante yun? As a good listener, your teammates may have a great way to improve your idea. So maaaring ikaw, as a leader, ikaw nag-initiate, meron kang na-share na idea, but because you know how to listen, mas nag-i-improve yung idea, mas napapaganda. Tama po ba yan? So, mas magiging win-win situation yan pag gano'n. Hindi yung ikaw lang may idea, akala mo ikaw lang laging tama, ikaw lang laging magaling. Okay? A good leader knows how to listen. Okay? By keeping your mind open to other ideas, you can come up with new ways to accomplish your goals. Kasi isa rin lang naman ang goal nyo Tama ba yun? Hello? Later on, I will discuss to you, okay, yung tinatawag na 1 minute upline. Ano ba yung 1 minute upline? Would you want to just spend 1 minute sa mga downlines mo? And yet, after that 1 minute, power na siya? Gusto nyo ba yun? Hindi kailang bumabag ka sa kanila. Okay, that's one of my strategies that I've been doing for so many years na masasabi kong very effective. Diba po? And I will share that to you later on. So, first quality of a good leader knows how to listen. If it is your job to make sure that everyone in the group is being heard. Hindi ilan na dalawang tao lang, dapat lahat. Diba po? Dapat mo napapakinggan. And ako, yan isa sa ikinatutuwa ko sa ating management, especially with our chairman, who is already, our chairman, talagang nakikinig siya sa ating mga distributors. Kaya nga binuo niya yung execom because he wants to know kung ano yung mga hinanaing, ano yung mga suggestion, ano yung mga bagay na nangyayari sa mga distributors pababa. Diba po? Even yung mga nag-uumpisa na. Our chairman, who is our leader right now, knows how to listen. Listen to their ideas and accept their constructive criticism. Hindi lang yung gusto mo mapakinggan, even yung pangit. Hello? Yes. Kahit masakit sa ego, kumbaga, kung sa tingin mong may basis, yung sinasabi ng iyong mga downlines o mga subordinates, you need to accept that. You need to listen to them as well. Maliwanag po? Bakit? Para sa ikabubuti naman natin. Okay? I know some person, some leader na talagang pagka-kontra na, akala kasi ng iba, basta nag-sweat, nagkumuha ng suggestion, kinukontra na yung leader. Kaya ginagawa yung leader na yun, sinashot yung tao. Okay? Shot ba tawag doon? Basta. Alright? Sinashot down. Ganon. Okay? So, learn to listen. Number 2, another quality of a
a good leader? A good leader is focus. Sabihin nyo nga, focus. Okay? You should constantly remind yourself and the group of your goals and mission. So, ikaw yung nag-create ng sabihin na lang natin nagbibigay ng goals and objectives. And dapat, ikaw mismo, nakafocus ka doon sa goals and mission nyo. Hindi yung nasa-sidetrack ka. Maliwanag po? Yes. Kasi kung ikaw focus, ma-sidetrack man yung mga downlines mo o yung mga subordinates mo, eventually, babalik din yan. Maliwanag po? Eventually, susunod pa rin sa yan. I've seen a lot of my downlines before nung nagsisimula ako na habang ako'y tumutuloy-tuloy sa negosyo natin sa Royal, nasa-sidetrack ko sila. Umaalis sila. Minsan nawawala sila ng 3 buwan, iba nga nawawala na forever eh. Kasi iba after 3 months, 3 years, tsaka palang babalik. Pero dahil nakita nila ako, na-focus ako doon sa ginagawa ko, eventually, mag-give in yung mga yan, mag-humble down, tapos susunod ulit. Yes. Maliwanag po? Kasi nakita nila na hindi naman ako nadarelate. Sila ang nawala, hindi mo na ako nawala. Maliwanag po? It's just so happen na I don't want to waste my time doon sa mga tao na ayaw din magbigay ng time na i-improve yung sarili nila. Maliwanag po? Pwede ako mag-train sa mga tao as long as they are willing to be trained. Pero the moment sila din mismo hindi nagpapakita ng intensyon, hindi nagpapakita ng desire na matuto, eh, masasayang yung oras mo, masasayang yung oras mo. Tama ba ba yan? Kaya yung mga willing and able, dito lang naman kami, hindi mo kami nawawala. Tama ba yan? Alright. If you stay on track and keep others on track, the team will stay motivated and be more productive. So that's the importance of being focused. And you as a leader, ikaw ang dapat numero 1, focus sa ginagawa mo. Okay? Number 3, hindi yung nawawala ka bigla. Diba? Napunta ka na sa kabilang mundo. Tama ba yun? Ibig sabihin, hindi focus yung katao yun. Diba? Puro pang sarili lang ang kanila inuunan. Somehow, something like that. Number 3. Okay, still under focus. Schedule time to meet regularly with your team. Set and establish goals you want to achieve and focus on the goals. Another quality of a good leader is organized. You should set the tone for your team members. Ikaw ang nagseset ng tone. Kung baka sa marcha, ikaw nagseset ng rhythm. Maliwanag po? Ikaw nagsasabing takbo. O, hinay ng konti. O, slow down tayo. Okay, relax muna tayo ngayon. Maliwanag po? Ikaw nagseset ng tao. Ngayon, magbubukas sa Nigeria. Takaw tayo ngayon. Sugod tayo sa Nigeria. Dapat ganun. Maliwanag po? Hindi, ikaw yung sumusunod. Saan tayo pumunta? Hindi ganun. Maliwanag po? You should be organized. Alam mo, yung dapat mong unahin. Ano yung dapat mo i-prioritize for your team? Hello? Yes. Motivate them to be organized as well. Siyempre, organize ka, eventually maging organized din yung mga yan. Okay? Number 4. Another quality of a good leader is available. Ano sabihin ng available? Available. Walang jowa, available, di ba ganun? Hindi. Available is a person who find time to talk to their needs. May oras ka dapat. Kasi it's about time management lang naman talaga. Tama po ba yan? I know somebody na they're doing this part-time. At malaking grupo nila. And yet, meron silang panahon. Para magkaroon ng oras, bonding time sa mga leaders niya. Kahit sobrang hectic na kanyang schedule. Okay? As a leader, for you to be available, you should set frequent group meetings so that no question or concern goes too long without attention. Especially if you are just starting. Nag-uumpisa pa lang kayo. Maliwanag po? Dapat you should have a frequent meeting at least once a week. And then, every other week, and kapag lumaki na, every month, every other month, ganun. Alam niyo po, yung isang malaking grupo ko sa Visayas region, I think it's in Western Visayas, ganun ang ginawa ko, ganun naging strategy ko. Talagang bumabad ako doon for 1 month. Then, almost every other week, nandun po ako.
Hanggang sa nakapag-develop na ako ng mga leaders, then every month, then every other month. Ngayon, every 6 months ako na ako nagpupunta doon. Maliwanag po? Minsan, ini-schedule na nga lang nila. Okay? So, pero, hindi nila kailanman nakikita na hindi ako available sa kanila. Especially with the technology that we have right now, it's very easy to be connected and to stay connected. Tama po ba yun? Yes. Okay, so hindi excuse na yung distansya namin sa isa't isa. Marami mga leader nakaka-develop ng mga leaders from other countries. Diba? Kasi may Skype naman yan eh. So use the power of technology. Okay? So, that's the quality of a leader. Another quality, ito, very important and very relevant in our business. A good leader knows how to delegate. Sabi nyo nga, delegate. Delegate. Gusto nyo lumaki grupo nyo? Yes. Learn to delegate. Huwag nyo solohin, huwag nyo akuin lahat ng trabaho. Maliwanag ko? Marami, pagod na burnout, kasi mali ang sistema. Lahat inaako. Kundi mo pag-fill up na application, sige na ako lang mag-fill up ng application. O, i-deliver ko na yung produkto sa iyo, ha? Yung binibigay masyado. Tama ba yun? Lahat ng RVP siya magsasalita. Habang yung downline, wala lang, papel experience. Di ba? Oh. And networking nga kung pinasok natin eh. You should know how to leverage yourself, your time and efforts to other people. Pag sinubukan mo puro ikaw lahat, mababurnout ka. Either yung kamay mo, hahaba. Nakahatak ng mga downlines mo sa iyo. Tama ba yun? And I'm telling you, hindi lalaki ang grupo mo. Hindi lalaki ang grupo mo. I used to be that way. Maniwala kayo sa akin. Nakakapagod. Nakakapagod. Magkumuha kang 50 anyos, kahit 30 ka pala. Diba? But when I mastered this principle, no, I should know how to delegate. Iba kasi alam mo, ayaw mag-delegate. Out of pride. Kasi kala niya siya lang, parang may messianic complex. Parang hindi tatakbo mundo pag siya lang, pag hindi siya gumalaw. Di ba po? Hindi dapat gano'n. Dapat marunong natin pagkatiwalaan yung mga leaders natin based on their giftedness. Di ba po? So all you need to do first is to identify kung ano ba yung giftedness na meron siya. Di ba po? At yun ang kanyang ipadevelop sa kanya. Eventually, until he or she becomes productive. Mag-autopilot na yan, dire-diretso na yan. So learn how to delegate. Di ba po? Okay. Do not do all the work. O, malinaw na po yan. Do not do all the work. It is a poor use of time and prevents you from growing. Kapag kayo po lahat ang gagawa nito. Di ba po? Imagine niyo kung marunong ka mag-delegate. Yung 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 downlines, ang bilis mo nun. Okay? Huwag nyo kasing copy si General Luna na in 4 days lang, 4 days ba yun? 3 days. 4,000 ka namin yung kanya na-recruit. Tama po ba yun? Very exceptional yun. Hindi lang ang tao kaya yun. Maniwala po ba yun? So don't do all the work. Delegate. Okay? Especially yung mga maliliit na bagay. And remember one story from the Bible. You know the story of Moses? Okay? Si Moses, alam niyo, mula umaga hanggang madaling araw, pagod na pagod siya sa mga counseling kasi maraming problema yung kanyang mga nakasakupan, mga Israelita. Okay? Anong suggestion yung kanyang father-in-law, si Jethro? Sabi niya, pagka ganyan, madali kang mamatay. Kung ako sa iyo, i-delegate mo sa mga maliliit at malalaking problema. I-clustering mo sila, tapos mag-assign ka ng mga tao na mag-handle ng mga maliliit. Yung mga malalaking problema, hindi na kaya, sa iyo na yun. Di ba po? Gagaan ang buhay mo pagkaganon. Kita mo? Doon pala, puso-puso na networking. Tama ba yun? Pero yung tao, sa lahat, you will not grow. Okay? Mabubonsay po kayo. Hindi lalaki yung grupo. Okay? So, learn how to delegate. Work with your teammates and learn how to delegate responsibility while being mindful of everyone's interests, goals, and strengths. Okay? If you know how to delegate, dapat na ginagawa mo, ino-oversee mo na lang sila. Hindi naman kung tama o mali yung ginagawa nila.
Maliwanag po? Yes. Dapat po, gano'n ang ating ginagawa. Okay? Ito, another quality of a good leader. A good leader is decisive. What do we mean by that? Well, being a good listener, it is also important that you should remember that you are not always going to be able to reach a compromise. Especially if you have a big group already. Okay? Alam niyo, ang daling i-handle kung mga 2, 3, 10 lang yung downlines mo eh. But if you're talking about thousands, 200,000, 100,000, 300,000, alam niyo, lalo na marami dyan magmamagaling. Tama ba yun? Hello? Yes. Kasi meron kang core leader, sila mga feeling ano na rin, di ba? Dahil mga tumakas ng mga posisyon din nila eh. Darating kasi yung time talaga, yung rango mo, pareho na rin nila eh. Tama ba yan? So, magkakaroon ng clash of ideas yan. Okay? Minsan, kaysa interest nila, may mga personal interest. Minsan, tama ba yan? But being a leader, pag dumating yung mga ganong pagkakataon, okay? You should be decisive. Di ba rin po? Pwede mo pakinggan, as a listener, pakinggan mo lahat ng sides, okay? Pero eventually, at the end of the day, you have to decide on your own. Kasi ikaw yung pinaka-leader nila. Yes. Di ba rin po? So, you should be decisive. Okay? Don't be afraid to make the final decision. Iba kasi hirap na mayroon mag-decide kapag ang nagkamali, yung downline na weak side. Tama ba yun? Pero pag strong side mo yung nagkamali, wala kang pakialam na halos eh. I remember one incident, meron ako isang leader somewhere in Dipolo na napakalakas talaga, napaka-influensya. Kaso, mali yung style niya ng pagpaparami. Gusto niya, dahil lalo siya sa Dipolo, lahat ng downline, whether kagrupo niyo o hindi, dapat lahat sasali sa kanya. Pag hindi sumali sa kanya, aawayin niya. Ganon. Okay? So nakarating sa akin yun. Eh, weak side ko yun. Weak side ko eh. Bawat pasok mo, times 2 ko yata, times 3. O anong magiging ano nyo? Diba? Mayamang tao, may influensya. Okay? Kaso mali yung mga paraan for the network. So you know what I did? Kinonfront ko siya. Sinabi ko yung mali niya. Tinakot ko pa kayo. Sabi ko, pag hindi nyo po yung ginagawa nyo, your account will be locked. Pero nagtuto. Umayos naman. Tama ba yan? So, kahit mahirap, basta alam mo nasa tama. Ito lang tip ko sa inyo. Pag dumating po kayo sa mga ganyan, parang crossroad na parang nahirapan kayo mag-decide, panigan yung batas, panigan yung tama. Di ba po? Awayin ka man niya, okay lang. Anyway, pag sinunod po siya, later on, mag-aaway din naman kayo eh. So maganda yung mauna pala, mag-aaway na kayo. Tama ba yan? Kasi later on, mag-aaway din kayo dahil kinukonsinti mo siya. Masisira ka, baka mas marami mong malaway. Alright? So be decisive. Even if some team members disagree with you. Dapat may sarili tayong disposisyon. Maliwanag po? Hindi yung dahil sa interest natin. Doon bumabaling yung desisyon natin. Maliwanag? Alright. Okay, finally. Another quality of a good leader is confident. Sabi nyo nga, confident. Confident. Okay, ano ibig sabihin ng confident? Alam nyo, maliwanag kayo sa akin, pag kayo hindi confident, walang susunod sa inyo. Kailangan sa tindi, sa pananalita, sa kilos, okay, dapat nakikita, using with confidence. Ang tawag namin doon, mo-zone. Mo-zone is momentum zone. At dapat nakikita yon in your manner of speaking, sa galaw mo, sa kilos mo, sa pananamit mo. May command. Maliwanag po? Hindi yung parang kiniringgay, bagsak ang balikat mo, ganyan. Sino kasama sa'yo pag gano'n? Tama ba yun? Hello? Dapat ka-respeto. Dapat nakikita sa'yo pag-ibig leader. Maliwanag po? Hindi pupunta ka dito, naka-chinelas, naka-shoes. Diba? Tapos negosyo pag-uusapan natin. Eh wala mong maniniwala sa inyo. You should be confident. How do you become confident? You should believe in yourself first. Yes. Believe in yourself and the success of your team. Maliwanag po, dapat kayo may mga small team na binubuo. Tama ba yan? Dapat naniniwala kayo sa team nyo, buong loob nyo. Naniniwala nyo sa team nyo, binubuo nyo. At dapat naniniwala nyo kayo sa sarili nyo. Because if you don't believe in yourself, no one will.
Walang maniniwala sa inyo. Maniwala ako kayo sa akin. Hello? Yes. So you should be confident. Show others that you are dedicated, intelligent, at hindi halata, proud of what you are doing. Alam niyo yung mga sundalo? Lalo na pag nasa PMA kayo, do you see them? Na-observe niyo ba sila? They are confident. Tama po ba yun? May mga pulis tayo dito, tama ba yun? Pag yan ay nakakayong, ayan, talagang ang tindig yan, grabe, di ba? Maraming nai-inlove dyan, maraming nalalagyan ng market pa. Di ba? Tama ba yun? They are confident. They are proud, but they are not arrogant. Iba yung pagiging proud at pagiging arrogante. Maliwanag po? Proud ibig sabihin kasi kilala mo yung sarili mo. Kumbaga may sarili ng orbit. Hindi ka basta-basta na-influensya ng ibang tao. Maliwanag po? At kilala mo yung sarili mo kasi at the same time. Alam niyo, kung kayo po ay naghahangad na dumami ang mga tagasunod niyo, you have to possess these qualities. Especially of being confident on what you are doing. Karamihan naman kasi, ino-observe ka lang, lalo mga Pilipino, ang galing natin sa pakiramdam. Tama ba yan? Pag nakikita nila na ikaw ay confident ka sa ginagawa mo, eventually maniwala kayo, kasama sa yan eh. Pero ikaw mismo hindi ka confident, yung pagyanong pa, ano ba yung negosyo? Kung alam, may napilitan lang ako dyan eh. Kaya sumali ka na lang para dalawa na tayo. Di ba, gano'n? Hindi ka confident eh. Tama ba yun? Di ba? Hindi ka confident na yayaman ka sa royal. Hindi ka yayaman. Wala maniniwala sa'yo pagka gano'n. So, be confident. Alright? Okay. Next. A good leader raises people to a higher level and help them become successful. Actually, dito tayo mag-zero in. Among the qualities of a good leader that we have tackled previously, we will focus on this. How can we raise people to the next level and help them become successful? Kasi that's one of the important things that you should know. Gusto nyo yumaman? Yes. Gusto nyo yumaman? Yes. Tulungan niyo itong dalawa to. Sayamanin niyo. Gawin niyo successful sila. Maniwala ko? You raise them up. Pag ito yumaman, maniwala kayo sa inyo. Maniwala kayo, super yaman nyo na rin. Super successful nyo na rin. Maniwala ko? Huwag niyo munang unahin yung sarili niyo. Unahin yung dalawang tao. Yung mga subordinates niyo na gusto niyo tulungan, gusto niyo i-develop. In other words, a good leader, for you to raise people up, a good leader mentors. Okay? A good leader mentors. So, dito po tayo magbibigay ng mas matinding emphasis on how we can raise people up and how we can mentor our people. Are you ready to mentor your downlines? Yes. Are you ready to mentor your leaders? Yes. Alright. Are you a leader? Yes. Okay. Maganda maliwanag tayo doon, ha? Dapat tayo leader muna. Maliwanag? O kaya, ready tayo maging leader. Okay? So, ready na ba kayo maging leader? Yes. Okay, how do we get started? Paano tayo magde-develop ng mga leaders within our organization? Tandaan nyo, sabi ni John Maxwell, the rise and fall of any organization depends on leadership. Yung paglaki at pagbagsak, pag-angat at pagbagsak ng iyong organization, depende sa mga leaders na pati-develop mo. Kung wala ka na-develop na leaders, bagsakin mo. Kami kabilang mundo, kukunti ang leaders nila. Kaya hindi nag-momentum. Okay? Bakit? Maraming naiwan sa royal, palapakan mo natin. So, how do we get started? Number one, in mentoring a leader or mentoring a person to become a leader, you have to take into consideration the following information. Number one, know that everyone wants to feel worthwhile. Every person na gusto mong i-develop, gusto mong maging successful sa organization mo, number one, iisipin mo, yung tao yan, gusto niya magkaroon ng self-worth.
Maliwanag po? Gusto niya yung feeling of belongingness. That he will feel worthwhile. Na meron siyang bahagi sa organization mo. Meron siyang role. Meron siyang vital role na kailangan niyang gampanan. Maliwanag po? Okay. Number 2. Everyone needs and responds to encouragement. Gusto mo mag-respond positively mga leaders mo? Yung mga tao under your team? Need to understand this. Ang tao nagre-respond positively to encouragement. They need it and they respond to it. They respond to it. Maliwanag po? Yes. They need and responds to encouragement. Number 3. People are naturally motivated. What do we mean by people are naturally motivated? Ang tao, mula sa pagkapanganak, motivated na tao yan. Maliwanag po? The question is, bakit pag tumanda, nawala? Demotivated na. Tama ba yan? How will I prove to you ng tao by birth, pagkapanganak pa lang, motivated na? I'll give you a classic example. Are you ready? Yes. Okay, para lang to make my point clear. Pag-isip kayo ng isang toddler. Ano yung toddler? Bata, how old? 1 year old, 1 to 2 years old. Tama ba yan? Itong toddler nito, ito yung ako. Di ba yan? Tama ba yan? Ito yung masyado malikot. Tama ba yan? Maingay, magulo. That simply means that he is a self-motivated person. At that early age, motivated yan. Kung ano yung gusto niya, kukuhanin niya. Napapansin niya ba yun? Tama ba yan? Oh, mag-imagine kayo, dalawang bata naglalaro sa isang playpen. Merong isang laruan lang na nandun. Tama ba yan? Pag na-engage yung isa, anong gagawin? Kukuhanin. Ano magiging reaksyon nung kinuha na ng laruan? Magagalit. Ano sasabihin? Ayoko na sa iyo, galit na ako sa iyo, bad ka. Di ba gano'n? Pero pabayaan mo lang for the next 30 minutes or so. Magugulat ka, pati na naman sila. Bakit? Self-motivated yung tao. Tama ba yan? Okay, dalawang tao. Balikan natin, matured person. May 50,000 na hawak. Ninakaw mong isa. Tama ba yun? Naalaman siya ko, siyempre, dalawa lang sila eh. Tama ba yun? Nawala ka, di siyempre, kinuha ng isa. Tama ba yun? Oh, maniwala ka sa akin. Pagka matay ng lahat, hindi magbabalian daw yan. Pagkita mo yan sa jeep, naku, yung isa nakalimong gano'n. Pagka-skip take ng lahat, tinito mo yan sa kapila. Di ba? Bakit? Na-switch off yung motivation switch niya. Kaya ang tao, nagiging mahirap ang buhay. Nagiging miserable. Bakit? Na-switch off yung motivation switch niya. So it's your goal as a leader to switch it on. Hello? Yes. It's your goal as a leader to switch on the motivation switch ng leaders nyo, ng tao nyo. And the moment it's on, hindi mo naman off yun. Mag-turn off yun. Maliwanag? Alright. Number 4. People buy into the person before buying into their leadership. Again, it's not being demanded. It cannot be demanded. Okay? You have to earn the respect para matawag ka nilang leader. Maliwanag po? Hindi po pwedeng, oy, apply mo ako, sundin mo ako. Hindi ganun. Kailangan i-win mo sila in the first place. Okay? Kaya bumili ng package yan kasi na-win mo muna sila eh. Emotionally speaking. Tama po? Emotionally, nabentahan mo sila. Kaya sila bumili ng package and eventually, magigibin na sila sa iyo. At ang sasabihin mo, susunin ka nila. So you have to earn it. People buy into the person before buying into their leadership. So these are the things that you need to consider before developing a person to become a leader. Okay? Hello? Yes. Okay. Pag-usapan na ngayon natin. Okay, may na-identify na ako. Ano ngayon ang gagawin ko sa kanya? Ito na yung kinonsider ko. He has to feel worthwhile. He responds and needs encouragement. People are naturally motivated. So switch on ko lang yung motivation switch niya. And then I have to
uh, to sell myself first. Maliwanag po? Kailangan i-win ko muna sila before they will buy my leadership. Something like that. Okay? Now, once you consider those things, then you are ready to develop a leader and to develop a mentor's mindset. Okay? So whether isa, dalawa pa lang ang downline mo, this is applicable. And I'm telling you, hindi lang sa negosyo natin yung pwede i-apply ito. Even on your personal life, pwede nyo kung gamitin ito. Sa asawa nyo, sa anak nyo, sa mga nasasakupan nyo, pwede nyo kung gamitin ito. Alright? Are you there? Yes. Tuloy? Yes. Are you learning? Yes. Okay, how do we develop a mentor's mindset? Number 1, you have 9 steps. Number 1, you have to make people development your top priority. Kailangan buo sa loob mo na ito gusto mong mangyari. Pag napili ko na yung tao na kukuhanin ko, i-develop ko yan whatever it takes. Palalaguin ko yan. Ino-nurture ko yan. Clear? Dapat nandun ang hangarin mo, nandun yung desire mo na mapabuti siya, mag-improve siya, mapaganda ang buhay niya. Maging successful siya eventually. Because that's your top priority. Okay? Hello? Yes. Number 2, limit who you take along. Hindi lahat bibit-bitin mo. Pipiliin mo lang, iso-sort out mo lang. Okay? And this is based on Pareto's principle. Ano is Pareto's principle? Out of 100 people in our organization, 20% of them becomes active, 80% becomes inactive. Therefore, you should, to apply the Pareto's principle, you should, focus, concentrate 80% of your time to those 20% that are active. Yung mga inactive, which is marami sila, maniwala kayo sa akin, pabayaan nyo lang sila. Huwag nyo pansinin. Okay? Sayang oras nyo. Instead, piliin nyo kung sino yung mga active lang. And then, spend 80% of your time developing those people. So, pipiliin mo. It's a matter of sorting out. Sabi ko in network marketing, it's a matter of pushing the right button. You have to push the right button. The moment you push the right button, everything will be autopilot. Huwag lang kayo titigil hanggang hindi nakuha yung tamang tao. Alam niyo ba, sa organization ko at present, kung babalikan ko yung mga unang taong kinausap ko, wala pa sa 10 daliri ko yung mga pangalan nila. Wala pa po. Kaya kapag nagpatawag ako, kukunti lang din sila. Liwanag? Para sa Jesus Christ. Ilan lang ang disipulo niya? 12 lang. But out of those 12 people, na-evangelize ang buong mundo. Tama? So we can learn from that principle. Hindi mo kailangan marami na para ka naman na pag ikaw naglakad, 100 tao sumusunod sa'yo. Tama ba yun? Kaysa nakapunta. Hirap na hirap tuloy, pagpapakainin mo na sila. Tama ba yun? Oh. Na talagang babara kayo na babara, alas 2 na, alas 3 na, nagagalit na yung asawa nyo. Yung mga mahal nyo sa buhay, di pa rin kayo tinakantahan ng mga downgrades mo. Tama ba yan? Wala ka tuloy quality time. Hello? Yes. Limit who you take along. Parang isang private plane. Alam niyo, few days ago, we went to Balisin. Right? The whole Phoenix 17. And together with our family, with our loved ones. Okay? Yun po yung time na sumakay kami sa private plane. 80 capacity lang ang kaya. O 55 na lang eh. Tama po? Pero imagine mo, isang private plane, 55 lang ang seating capacity, pero 100 na nakapasok doon. Sa tingin mo, magte-take off yun? No. Dilipad yun? Yung attitude na gusto niyang i-achieve, ma-achieve niya? Hindi. Bakit? Ang daming bitbit. Tama po ba yun? So it's very important in developing a leader, in developing a mentor's mindset, pipiliin mo lang. Kung isa lang talaga sa grupo mo, isa lang. Siya lang i-develop mo. Siya lang bigyan mo ng attention, siya, kasi siya lang qualified eh. Malawanan po?
Then kapag nakakita ka ulit, focus na naman doon. 80% of your time. Piliin mo lang. Clear? Hindi yung lahat na lang ina-entertain mo. Ako, ubus ang oras mo doon. Isang daan pa lang downline mo, wala kang oras, wala kang panahon sa sarili mo. Correct? Yes. Okay, number 3. Develop a relationship before starting out. Napili mo na, among your 1,000 downlines, ay, naku, lilima lang pala sila. Ano gagawin mo sa 5 na yun? Iba-banding mo ngayon. Maliwanag po? Get to know each other. Work together. Play sports together. Kailan lang po? Kagabi ba yun? Si Arnel, together with some of the leaders, Yes. they played basketball. Nasa dito yun? Mga kaya sila Jeff. Yun, di ba? They played basketball. And every now and then, they're doing that. Kasi bonding moment ngayon ng mga leaders. Lalo na yun, we're already one solid prayer. Tama po, ganun din kami. Meron tayong execo. Tapos meron tayong mga different circle members, di ba? Kapag may mga kailangan ng consultative, pinipili lang din natin kung sino yung mga tao, mga leaders na isasama natin sa meeting. Di ba rin po? Mayroon pag good news, ang kalahakan yan, marami na. Like yung nangyari sa presentation ng Nigerian compensation plan. Di ba rin po? So, develop a relationship before starting out. And ako nakikita ko, natutuwa ako sa mga ibang mga leaders ko. Ang galing pagdating dyan. Nag-banding-banding sila. Di ba rin po? I don't need to mention their names. You know who you are. Di ba rin po? So, yung sinabi si Coco yun. Di ba? Basta marami. Play sports together, pick people you expect to like. Again, another tip. Ipili kayo ng leader nyo. Hello? Yes. Oh, piliin nyo yung gusto nyo makasama. Hindi yung ayaw nyo, yung mabigat ang loob nyo. Base it on that feel. Okay? Pagka kaliwas kayo ng pananaw sa buhay, ilaglag mo na yun. Diba? Huwag mo isama. Hello? Ikaw mamimili. Pick people you expect to like. Okay? And then develop a relationship with them. Okay, number 4. Give help unconditionally. Ayun o. Give for the sake of giving. Hindi magbibigay ka kasi namumuhunan ka lang. Iba yung nagbibigay out of love. And unconditional. Maliwanag ko ba yun? Yes. Kasi na-project mo yung sa tao eh. Alam mo, pinupunahan na ako neto. Hello? Hindi yung pag-birthday niya, magbibigay ka. Tapos pag birthday mo, hindi siya nagbigay, galit ka na sa kanya. Namumuhunan ka nun. Tama ba yun? Pero yung nagbigay ka ng regalo dahil birthday ka, eh yung birthday mo hindi siya nagbigay, okay lang yun. Friends pa rin kayo. Ibig sabihin, talaga nagbigay ka, out of love. Kasi mahal mo talaga siya. Gusto mo siya mapabuti. Gusto mo siya maging leader mo. Di ba rin? So give help unconditionally. Number 5. Let them fly with you. Kamali ba yan? For a while. Let them fly with you for a while. Especially sa mga nag-umpisa po dito, napakahirap po na palaki ng grupo na mag-isa. Do you agree? Yes. Kaya dapat meron kang katad team. Meron kang katad team. Okay? Kung ikaw bagong recruit at wala kang downline, itiman mo isa apply mo, apply. Mag-isa pa lang ako. Dapat samahan mo ko everywhere I go. Tama ba yun? Taktin kayo nag-apply mo. Okay? Kaso, may limit yun. For a while, sabi for a while, hindi forever. For a while. Iba lang pala purpose books. Yung dalawa lang kayo lagi. Di ba? Ganun, kumali yun. Di ba? Let them fly with you for a while. Never work alone. Mahihirapan mo kayo. Kahit si Adan. Di ba? Sabi sa Bible, sabi, it's not good for a man to be alone. Yes. Kaya nilikha niya si Eva. Tama ba yun? So, dapat, pag-build natin ng network, huwag yung ikaw lang isa. Kasi alam mo bakit? Madali ka malobat. Diba? Kapag yung times na hirap ka na, walang mag-aangat sa'yo. Maliwanag po? So, madali ka mag-train.
Correct? Na may downline ka, ito naman, kung upline ka, may downline ka na, talagang dapat karay-karay yung downline. Tama ba yun? Ay, tulog, isingin mo. Kasi downline mo na yun eh. Responsibility mo na. Alam mo siya eh. Tama mo ba yun? In-order siya eh. Tandaan nyo, it is a relational business. In negosyo natin, relational business. Pag nabenta mo ng package yan, doon pala nag-uumpisa ang relationship nyo as business partner. Unlike sa buy and sell ng mga sasakyan, pag binenta mo, wala ka lang pakialam dyan. Sa iba ka naman binenta. Tama ba yun? Dito, it's more of relational business. So never work alone, take someone with you. Number 6, put fuel in their tank. Ano yun, bibigyan mo ng pagkasulina. Hindi. Give valuable gifts to someone who are developing. What kind of gift? Example, yung mga resource materials for his or her continuing personal growth. Okay, kung wala ka masyadong time, dahil malayo siya, long distance kayo, may mga CDs, may mga DVDs, may mga libro, may mga podcast na pwede mong i-share sa kanya kahit link lang. Tama po ba yun? Para ma-update siya, para ma-well-informed siya. It's your responsibility. Sa mga taong dinedevelop nyo to become a leader. Okay? So put fuel in their tank. Number 7, to develop a mentor's mindset, stay with them until they can solo successfully. So kanina, di ba, for a while? Kasi, isipin nyo, ako po, based on my personal strategy and experience, kapag ako may direct, I see to it na bago ko siya lubayan o Indianin later on, lahat ng dapat niyang malaman ay ituro ko na sa kanya. Di ba lang po? Now, it's his responsibility na ngayon to step up at the same time, palaguin, pagyamanin, yung natutunan niya. Normally, it takes me around 3 months. Ilang buwan? 3 months. Para kami may unwritten contract na dahil direct sponsor kita, lahat ng dapat matutunan, dapat mapangyari within 3 months time. Diba na po? Then after that, iyan ko na siya. Palilig-palig ko na siya mag-isa. Pero syempre, may guide pa rin yun. Until, eventually, makita mo, kaya-kaya na. At pag kaya-kaya na, iwanan mo yan. Di ba? Kasi mas doon siya lalaki, mas lalago siya. Walang halaman na lumaki, nasa ilalim ng mas malaking puno. As they say. Tama po ba yan? Kung gusto mo yung puno na yun, lumaki, dapat wala siya hindi siya nakatalig. Tanggalin mo siya let's say, sa malaking puno ng mangga. Ilipat mo siya ng pwesto. Tama po ba yan? Para hindi siya mag-independent sa inyo. May mga downline ako, president circle na, hindi pa marunong RBP. Naging chairman na nagtatahat, hindi pa nag-RBP. Bakit? Nabete. Naliwanag po? And somehow, fault ko po yun. Naging fault ko yun. Kasi lalo nung nag-umpisa ako, siyempre, pinagpa-practice ko lang din naman siya. Tama po ba yun? Pero lately, I realized na hindi yun kung makakabuti for both of us. Kaya kahit masakit, kapag kailangan niya, minsan ini-injure ko talaga. Kaya kayo mga partners, pag kayo ini-injure na ng mga upline nyo, huwag sasama ang loob nyo. Maliwanag po? Yung pag sinabi, upline, punta ka sa RBP, pupunta ako dyan. Anong oras ba? Alas 2, alas 4 na, wala pa. Ibig sabihin, ini-injure ka na yan. Para matuto ka mag-isa. Pag ito, tumayo sa sarili mo pa. Ayun mga downline, kung 3 months na kayo, dapat marunong kayo mag-RBP. Yes. Yes. O sige, wala 6 months. Tama ba yun? Pero hindi yan 3 months, kaya-kaya na yan eh. Tama ba yun? Yan. Stay with them until they can solo successfully. Number 8, clear the flight path. Clear the flight path. Nakita yung aeroplano na yan? So, kung kaya na lumipad on his own, syempre, dapat ikaw, being the upline, nandiyan ka pa rin. Nag-o-observe ka pa rin sa kanya, ino-oversee mo pa rin yung progress niya. At kung may mga nakikita kang mga, kasi di ba sa runway, minsan may mga runway na lubak eh, o kaya walang ilaw. So you will serve as, ilaw, guide sa kanya. From time to time. And remember, Ardan Salazar, you know Ardan Salazar? Yes. And remember, he's already one of our top distributors.
For 3 consecutive years, siya yung pinakatapwa namin dito noon. Kaso, siyempre, kilala nga si Arnel. High school graduate, nagmula sa isang mahirap na pamilya. Di ba? Pagkabat may pera na, kaso pag manamit, hindi coordinated yung damit. Kala mo tuloy, pag may awarding, ang suit niya, kala mo parang galing na sa ukay-ukay, gano'n. Kasi iba-ibang kulay, technicolor. Pag naglaro ka ng touch the color, sa kanya ka lagi kakapit eh, kasi ang daming kulay. Tapos ang mahaba pa, mga oversize yung mga damit, di ba? So there was one time na talagang inano ko siya, sabi ko, Lenny, dali. Meron akong alam na outlet. Mula, lahat ang kailangan mo mula ulong kang paa, mahanap mo na doon. Doon ka lang bumili, kung saan mo bibili. Kasi pag tinignan mo yung etiketa, may brand naman eh. Kaso, oversize. O kaya, ibang kulay, hindi coordinated yung sa ano. Nakuha niyo po? Eh ngayon, kita mo malamig sa akin. Grabe. Mas maganda pa, mas mamahalin pa nga yung suit niya sa akin. Ngayon eh. Tama ba yan? O, pag yan may mga ano, kasi dahil siya yung top 1 noon, obligado siyang testimony. Obligado siyang magsalita. So bago yung magsalita, lalapit sa akin yan, outline. Kinakabahan ako, hindi ko lang sasabihin ko. Bibigyan siya ng outline, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Hanggang sa eventually, kita mo, kaya naman isa. That's clearing the life path. Maliwanag po? Kahit sabihin mong nakamomentum na siya, pero may mga ano pa yan eh, may mga magaspang-pang area dyan eh. Minsan sa pag-uugali naman. Di ba? Eh kakayasin mo dapat ang ugali niyan. Minsan kasi nagiging proud na masyado. Tama ba yun? So i-humble down mo naman siya. Dapat gano'n. I-review po siya. Sabi sa Bible, open review is better than secret love. Di ba na po? So clear the right path. Until talaga makita mo, maka-take off siya at maka-momentum siya ng gusto. At pag nangyari yun, crown of glory mo din naman yun eh. Tama po ba yan? So, that's how we should develop our downlines, our distributors. And finally, number 9, okay, you should help them repeat the process. Hindi pwedeng sila yung end recipient. Hindi pwedeng sila lang natatanggap ng mga ganong attention mo at biyaya mo. Dapat maulit. Maulit sa ibang tao naman. Para yung proseso magtuloy-tuloy. Para magkaroon ka ng mga successors. Maliwanag ko ba yun? So hindi pwedeng ikaw lang ang benefactor. Wala nang iba. Dapat yung tinuruan mo, magawa niya rin yun. Maulit niya rin yung ginawa mo sa kanya at na-impass mo niya naman sa ibang tao. Maliwanag po? And if you do that, magtutuloy-tuloy yan. Until it becomes a legacy, hanggang sa lumaki na lumaki. Hanggang sa wala ka na sa mundo, kilala ka. Tama mo ba yan? Yes. So, can we enumerate those 9? Okay? Ano yung number 1? Developing mentors mindset. 1? Okay. Make people development your top priority. Number 2? Ano? Limit who you take along. Number 3? Okay. Number 4? Number 5? Number 6? Number 7? Number 8? And number 9? Very good, children. Palakpakan natin ang bawat isa. So far, we have discussed what is leadership, what is a leader, what are the qualities of a leader, and then how do we bring people to the next level? How do we mentor them? This time, we're almost done. Let's try to apply what we have learned dun sa mga previous module. Okay na po ba yan? Okay, let me share to you one of the strategies that I've been doing for a long time. And alam niyo ba, this was shared to me by one of my downlines, by one of my leaders. See the importance of listening. Tama ba yan? Because of him, I was able to get this idea at ina-apply ko sa grupo ko. Sa organization ko. Okay? So sa mga nandito ngayon, how would you like to become a 1-minute upline? Taas ang kamay. Kahit hindi nyo pala, ano ibig sabihin mo? Okay? What is a 1-minute upline? A 1-minute upline for me is an upline that is very effective upline. Okay? An upline na mayroong quality time. Not only for himself, for his family,
but for the rest of his organization. Balanse ang buhay na itong tao ko. Di ba po? That's the 1 minute upline. And hindi mo kailangan mag-spend ng too much time to your downlines. For them to become vibrant, for them to remain strong, to remain in your team. Hindi mo kailangan. Apply this technique. I've learned this from one of my leaders of course, na-share niya natin sa akin. So, again, what is an effective upline? An effective upline is the one who manage themselves and the people they work with so that both the people and the organization profit from their presence. Now, what comprises the 1 minute upline? Gusto niyo ba yung maikling panahon lang ang i-spend mo sa downline mo? Tapos power na siya the whole year? Yes. Then after 1 year, tsaka na lang ulit kayo magkikita or every now and then na lang, periodic na lang ang pagsasama kung kita niyo. Tapos power pa rin siya. Gusto niyo ba yung gano'n? Yes. Okay. Pero you will just spend 1 minute of your time. That's 1 minute upline. Hello? Yes. I-apply niyo sa asawa niyo, sa anak niyo. Kita niyo, matutuwa kayo. Okay. 3 secrets of the 1 minute upline. Number 1, 1 minute goal setting. Number 2, 1 minute praising. Number 3, 1 minute reprimand. That comprises the 1 minute upline. Okay? Ano ba yung 1 minute goal setting yan? 1 minute praising and 1 minute reprimand. Let's go into detail. Are you ready? Okay. 1 minute goal setting. Ano ibig sabihin nun? 1 minute goal setting means you have to make clear what our responsibilities are and what we are being held accountable for. Okay? Now, how do we apply this 1 minute outline? Listen, mamaya na yung picture. Hindi naman ako pinipicturean nyo eh. Slide lang eh. Okay. Okay, 1 minute outline. Ito, you can do this sa mga direct sponsors nyo. Alam nyo, kaya maraming downline hindi nagpo-progress, hindi nagtutuloy-tuloy. Sandali lang, tapos nawawala sa grupo nyo. You know why? Kasi hindi nyo goal setting. It's very important na after nyo mag-fill up ng form, bumili siya ng package, part of your, after meeting, you have to conduct goal setting kagad. Kasi dapat, meron siyang matayong at malalim na dahilan para gawin yung negosyo. Yung something na may excite siya. Maliwanag po? Yung something na alam niya may tutulong sa kanya, na hindi lang siya. Hello? Yes. Okay. So very important in making a 1 minute goal setting, both of you should make clear what are your responsibilities are and what are being held accountable for. So meron kayong pag-uusapan. Now, what are the 2 components of goal setting? Number 1, establish a clear-cut goal. Or establish clear-cut goals. Dapat, with your pen and paper, susulat nyo, mag-a-agree kayo, yung clear-cut goal ng downline mo na dapat alam mo din. Minsan kasi, kaya hindi nagtutugma, iba yung goal mo, iba yung goal ng downline mo. Ano ba lang po? Kaya tuloy, pagdating sa execution, mali-mali din. Hello? Kaya dapat, from the very start, both of you agree. Ano ba yung mga goals nyo? Okay? Susulat din yun. Isa-isa. And it should be clear. Crystal clear dapat yung malinaw. How do we make a goal? Smarter, specific. Di ba yung smarter? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound, exciting, and rewarding. Liwanag po? So tatanungin mo siya, ano ba yung gusto mo? Yung specific. Kotse, anong klaseng kotse? Anong kulay? Anong brand? Liwanag po? Measurable, kailan? 6 months, 1 year? Dapat clear yun. Liwanag po? Attainable, realistic, time-bound, etc. etc. So dapat, malinaw yung sabihin ng clear-cut goal? Okay, number 2, know the performance standard. Paano niya mag-meet at mai-hit yung goal niya with your help as the upline? Dapat may performance yan. Hello? Yes. Gusto magka-coaching ng downline mo. Ang require mo lang siya kanya, one direct lang. Sa tingin mo, maihigit niya yung coaching na gusto niya? Eh kahit tricycle, hindi uupre.
Tama ba yan? Yes. Dapat, pero may standard, performance standard. Kung ito ang gusto mo marating, ito dapat ang galaw mo. Ito dapat ang number of directs na meron ka. Ito dapat yung training. Dapat maaari na mo ito lahat kagad. It's just a matter of this period of time. Maliwanag po? Hello? Yes. So, dapat malinaw yun. Alam mo yung goal at paano nyo matutupad, ma-achieve yung bagay na yun. At dapat alam mo yung galaw niya. Naka-appropriate doon sa kanyang pag-arap. Clear? Alright. So that's the two components. And then, both of you should agree on the goals. Hindi pwedeng siya lang may gusto, kasi ikaw ayaw. O kaya, ayaw niya, gusto mo naman. Hindi pwedeng naman. Both of you should agree on the goal. Clear? And ito lang, itong gagawin nyo ngayon. Describe what good behavior looks like. Ibig sabihin, pag na-achieve yung goal, ito yan. Ito magiging mangyayari sa iyo. Maliwanag po? Hello? Yes. Kunwari, gusto nyo maging executive circle member in 3 months time. So, ilang direct dapat ang kailangan mo? Maliwanag po? Magkano dapat ang average income mo? Here? Hello? Yes. Oh, ilan dapat ang accounts na kukunin mo para ma-maximize mo yung income mo? At pag nangyari yun, magkano yung magiging achievements mo? Magkano yung magiging kita mo? Para, nang sa gayon, pumasok ka sa executive circle member. Maliwanag po? So that what we mean by that. Yun ngayon, di-describe mo ngayon, pare, pag ito na-hit mo, by November, imagine mo. Di ba gano'n? O kaya sa 10th anniversary natin, pagdating sa Philippine Arena, isaksak pa kayo doon, papalakpakan ng 50,000 na tao. Nakita nyo? I-describe mo sa kanya, ano pwede mangyari sa kanya once he achieved that goal. Pinaparamdam mo na. Ang tawag doon, advanced gratification. Importante kasi maramdaman niya naka-anchor dapat sa puso niya yung mga pangarap niya. Nang sa kanya magdala siya ng direksyon. That is if you will to pursue, to continue. Hello? Alright. Then, ito. Bakit siya naging 1-minute goal setting? Kasi, your downline will just write down his or her goals in 250 words or less. 250 words lang. So, example. Sino kami ng RDO ko? RDO. O di ba, meron tayong goal setting doon na pinapamindset ko sa inyo? 1 direct a week, 5 pairs in a month. Tama ba yan? Become masters and mentors, become a diamond circle member, and become an executive circle member. That is an example of a clear-cut goal. Maliwanag po? At ganito yung performance standard. Nakita natin, posible, pwede mangyari. Tama po ba yan? Hello? Yes. Sa tingin nyo, yung mga sinulat po nyo, less than 250 words pa ngayon eh. Tama ba yan? Ano ngayon ang assignment ng downline nyo? Ng direct sponsor nyo? Babasahin nyo yun every day for the next 30 days. 15 minutes before he sleeps, 15 minutes after he wakes up. Babasahin niyo, itong goal ko, blah 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 for 1 minute. Kaya? Hello? Yes. Until ma-mindset lang yung downline. Tandaan nyo, ang utak natin visual. Okay? Everything starts in the mind. Know that. So kung hindi laging ini-instill mo sa utak mo, it will come to pass. It will become a reality later on. Kaya nga 1 minute lang naman eh. Are you willing to spend 1 minute of your time just mentioning all your goals and dreams in life? Yes or no? Yes. Sabihin nyo na yun. I'm telling you, it will help you a lot. Okay? Eventually, you will see ways and means how you can be able to achieve that goal. Okay? Makikita mo kung sino yung mga tamang tao, anong tamang diskarte, anong tamang galaw. Bakit? Yun ang lagi naman ang utak ko. Maliwanag po ba yan? It will only take you 1 minute to do that. Okay? That's the 1 minute goal setting. Look at the, ito naman ang, ano mo, responsibility mo as your upline. Okay? So, in-execute nyo na yung goal. Nag-agree na kayo, nagkamayan na kayo, nag-shake hands na kayo. O,
So, starting today, ha, ito na yung goal natin. In 3 months time, dapat ito yun. Mangyayari dapat to. Tama po ba yan? Ano kaya ang responsibility mo as your upline? You have to look at the performance and see how it matches the goals and give feedback. Sabi nyo nga, give feedback. Give feedback. It's very important for you as the upline to give feedback to your downlines. Kung siya ba ay nakakasunod o hindi doon sa goal na sinet nyo. Sinet yung dalawa. As they say, okay, feedback is the breakfast of champions. Pag-isip kayo ng pinaka-magagaling na tao, yung mga champion na tinatawag, yung mga nananalo sa Olympics. Kaya sila nananalo because yung coach nila consistently nagbibigay ng feedback based on their performance. Example, isang swimmer. Diba? Lumalangoy. Di ba may timer yan? Tama ba yan? Kung ilang laps ang nagagawa niya within 1 minute or so. Tama ba yan? Then after that, ano sasabihin ng coach? Oh, pare, nakatatlong laps ka lang. Dati, performance mo, 4. So, bumagal ka ngayon. Yan to po ka. Kailangan mas bilisan mo. Liwanag po? That's giving feedback. Liwanag po? At pag nagbigay ka ng feedback, dapat agad-agad. Hindi yung after 1 year, tsaka mo na sasabihin. Ano po, kaya ka hindi kumita sa Royal kasi natanda ko last year. Yung dati, yung last year pa pala yun. Ngayon mo na sasabihin. Alam niyo kayo marami, mag-asawa naghihiwalay. Hindi kasi nagbibigay ng feedback sa asawa. Liwanag po? Kaya ko gusto ko pag may party. Kasi pag may party, siyempre mga asawa natin, maingay, di ba? Madalas binibigay ng asawa. Doon ko lang nalalaman kung ano yung gusto ng asawa ko sa akin. Kasi doon niya lang ako binibita. Pero pag kami magkaharap, hindi ko nalalaman yung gusto niya. Maliwanag po? So it's very important to give feedback. Okay? What happens if there's no clear-cut goals? Downlines can be punished. In what way? Dahil sa iyo, hindi natupad ang pangarap niya. Dahil sa iyo, hindi yumaman yung downline. Hindi mo binigyan ng goals eh. Tama ko ba yan? What else? If there's no clear-cut goals, they might do things right, but it's not the right things to do. May mga kilala ka, downline, na punta lang punta dito, atin ang training, pero wala namang production. Tama ba yan? O kaya meron mo siyang ginagawa, it seems na busy siya, pero wala pa rin output. Bakit? Ang problema, wala siyang clear-cut goals. Hindi mo nagay na maayos eh. Hindi ka rin nagbigay ng feedback. Di ba lang po? So, they are suffering because of that. They might do things right, but not the right things to do. Clear? Okay. Tandaan nyo, there is no unmotivated person, but unmotivated worker. Ano ibig sabihin niya? There's no unmotivated person. Remember kanina? Every person is self-motivated. So ibig sabihin, there's no unmotivated person per se, but unmotivated worker. Okay? Example, para maintindihan nyo. Sino dito, empleyado, nasa kamay? Sino dito, pag kayo nasa opisina nyo, tamad na tamad kayo. Hinihintay nyo na lang mag-alas 5, parang mag-gagawin na kayo. Tama ba yun? Parang pulyong na pulyong kayo. Antok kayo, hindi ka. Pero pag nasa Royal, gising na gising. Diba kahit alas 8 na, power pa rin ang power, di ba? That's a clear example na walang taong unmotivated. Unmotivated person, but unmotivated worker. Bakit sa trabaho niya, sa nature ng trabaho niya, sa compensation na tinatanggap niya, demotivated siya. Pero pagdating sa Royal, motivated. Di ba naman baliktad? Pag Aldab, motivated. Pili mo 23 million tweets. Ano ibig sabihin nun? 23 million na tao, walang trabaho. Bakit? Ang haling pa pa dun eh. Tweet lang ng tweet, hindi lang trabaho. Tama ba yun? Hello? Yes. Ibig sabihin, busy sila sa mga maliliit na bagay. They're majoring minors. So there's no unmotivated person, but unmotivated worker.
Okay, so tapos na tayo sa 1 minute goal setting. Maliwanag po yun? Yes. Okay. May goal ka na sinet sa downline ko. Agree? Sinulat niya. Then, in-observe mo ngayon. Pag na-observe mo, binigyan mo ng feedback. Nagkataon, yung kaka-observe mo sa kanya, nakagawa siya ng tama. Anong susunod na gagawin mo? Another secret of a 1 minute upline is to give 1 minute praising. You have to praise your downline. You have to praise your subordinates. Catch them doing right and then praise them. Can you do that? Yes. Can you do that to your spouse? Yes. Can you do that to your children? Yes. Can you do that to your co-workers? Can you do that to your downlines? Ano gagawin? Catch them doing right. At pag nahuli mo gumawa ng tama, ano gagawin? You have to praise them for 1 minute. Hindi 1 second. 1 minute mong pupurihin yung tao based sa ginawa niya. Hello? Kaya? Okay. People who feel good about themselves produce good results. Diba? Remember, isa sa dapat i-consider, isipin nyo ang tao, they want to be, they need yung self-worth na tinatawag. Tama ba yan? And they respond to encouragement. Tama ba yan? So, ganun din. You want your downlines to become productive and to become more productive. People who feel good about themselves produce good results. Subukan nyo to sa mga taong hindi productive. Maniniwala kayo sa akin maging productive yan later. Okay, isang example ko dyan. Sino dito may asawang batugan? O yun ay taas. Pero assuming meron kayong asawang batugan, you apply the 1 minute praising. Okay? Ang naging ko example dyan, kasali, batugan. Pero one time sa umaga, nakita mo may hawak na walis tampo. Nagwawalis ng bakuran nyo. Diba? If you apply the 1 minute praising, ano sasabihin mo? Habang nagwawalis siya, nahuli mo gumagawa ng tama. Tama ba yun? Oh. Pupunasan mo siya ng pawis. Alam mo, bait-bait talaga asawa ko, sipag-sipag. Di ba? Alam mo, sweetheart, lalo ka pumopogi pag may hawak ang walis. Kasi bawat flex ng kamay mo, yung muscle mo talaga naging evident. Lalo nakikita. Tama ba yan? Hello? Yes. Do that for just 1 minute. What will be the response? They will produce good results. Kinabukasan, magugulat ka. Magwawalis uli yan. Pero hindi lang yung bakuran nyo. Buong bahay nyo at buong kapitbahay nyo, buong barangay, wawalisin yan. Tama ba yan? Then, pwede na magtuloy-tuloy nyo. Diba po? Pero balik ka rin nyo. Huwag mong ulitin ba kasi ang hinahanap, yung mali. Tama ba yun? Huli ka! Kuha ka ng mali. Ayun, yun ang i-highlight ko ngayon. Kung ako'y asawa nyo, yung walis tambo, i-aampas ko sa inyo. Tama ba yun? So, again, remember this, people who feel good about themselves produce good results. Kita to animals, applicable to yan. The key to developing people is to catch them doing right. Not catching them doing things wrong. And remember, nung ako'y empleyado pa, yan ang role ng mga managers natin. Pag kami gumagawa ng tama, kumukota kami, hindi namin sila nakikita. Pero once na may gawa kaming mali, kahit isang mali lang, maniwala ka, isang minuto lang, nasa tabi na namin yan. Tama. Sinasabo na kami yan. Tama ba yan? So don't do that to your downlines. Diba? Pag nag-pepper food, wala. Hindi mo lang hindi mo lang nilalike yung post kong downline. Tama ba yan? Pero the moment kung alam mali, andyan ka na. Papa-ethics mo na. Diba? So, catch people doing something right. Why? What's the essence of catching people doing something right? It provides satisfactions. It provides or motivates good performance. Clear? Okay. Now, in terms of doing something right, you can apply the 1 minute praising even though it's not exactly right.
Liwanag po? Don't wait until people do things exactly right. But, even in times that it is approximately right. Clear? Ibig sabihin, basta it's towards the goal. Gusto nyo marating. Gusto nyo ma-achieve. Kahit hindi pa. Kahit wala pa masyado. Konti pa lang. Pero alam mo doon papunta. Apply the 1-minute praising. And by the way, when you apply the 1-minute praising, walang schedule yan. Ha? Random yan. Hindi yung 3 o'clock na, mag 1-minute praising. Hindi ganun. Maliwanag po? At random yan. Walang schedule yan. Maliwanag po ba yun? Okay. Praise their progress while working on their goal. Praise their progress while working on their goal. Don't punish people or even animals that are learning, especially sa mga first timers na dito. Please give them ample consideration. Yung mga wala pang alam sa ganitong negosyo, umpisa pa lang, syempre marami pang sabdayan, marami pang mga errors yan. Tama po ba yan? Pero as long as nandun yung kanyang motivation, nandun yung kanyang desire na matuto, kahit hindi pa exactly right, kahit approximately right pa lang, you have to apply the 1-minute praising. Hello? Yes. Okay. I'll give you one example. Nakita niyo itong whale na to? When I was in San Diego, California, sa SeaWorld, there was a whale. Malaking whale siya. Ang pangalan niya Shamu. Shamu. Okay? Ako na natin. Ito si Shamu. Kilala siya at sikat na sikat ko na whale kasi kayang tumalon 50 feet above water. Ganun kataas. Okay? So, ito yung swimming pool, ito yung tubig. Merong lubid dyan, 50 feet ang distance niya. Kayang tumalon above the rope. May rope yan. Diba po? Now, the question is this. How come nagawa ng isang whale yun? Ang layo ng distansya, di ba? Okay? Kasi, nagpo-progress pa lang siya, mula nung bata pa lang siya, tinuturuan na siya ng kanyang coach. Anong ginawa nila for a start? Kung ito yung tubig, ginawa nila nung una, naglagay sila ng lubid. Sa ilalim ng tubig. Every time, ito si Shamu, lumamoy on top of the lubid, binibigyan siya ng pagkain. I-treat. Maliwanag po? So, ito si Shamu, nalalaman niya kapag lumamoy naman siya under the rope, wala siyang treat. Walang pagkain. So, alam niyo na ngayon na dapat lalampasan niya yung rope. Tama ba yan? So, until nasanay siya na gano'n. Kaya eventually naman, tinataas at tinataas yung lubid. Inaangat ng inaangat hanggang umabot ng 50 feet. Clear? So, dapat gano'n din tayo. Okay, when we train our leaders. Hello? Yes. Parang bata. Diba sa akin, ganyan tayo? Ba't yung bata, yung una... Sino may mga anak dito? Kasama kayo? Did you remember yung unang naglakad yung mga anak nyo? Yes. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ng kamay ng dalawa? Pinapalapak nyo, diba? That's 1-minute praising. Tama ba yan? Hello? Kaya kita ko pag yung bata, ayan o, kita nyo ito, pinapalakpakan. Tumayo nga lang, tumayo na kayo, palakpakin na kayo palakpak, diba? Pag isang step pa lang, yay, baby! Go! Isang step pa lang, di ba ganun? Kita nyo, mamotivate yung bata. Until eventually, natuto na maglakad. Sad to say, kung marunong na maglakad at tumatakbo na, nawala na yung 1-minute praising. Ulit ka na itong bata, malas ka na dito. Ulit. Ano nangyari sa 1-minute praising? Nawala na bigla. Na-switch off na yun yung motivation ng bata. Tama ba yan? Ganon din kayo. Sa umpisa naman magaling sa mga downline nyo. Kapag nag-down na, wala na. Liwanag po? So, praise their progress while working on their goal. Okay? Now, how do you praise the person? How do you praise your downlines? There are two kinds of stroke na ginagawa. In doing the 1-minute praising, you can do the stroke for being. Ano yung stroke for being? You treat the person as a human being. Liwanag po? Hindi parang gamit or mababang uri ng tao. Hindi ganun. You should treat the person
as if he is or or she is a human being. Which is true naman talaga. Dapat tao tayo at magkakaroon sa kanila. Clear? Okay, another kind of stroke. Stroke for doing. Ano is stroke for doing? Patting at the back, for example. Diba? For doing something great. Something like that. Yung talagang pinupuri mo. Yung again, liking sa Facebook. Diba? Kinakamayan mo. Okay? Pine-place mo in front of other people. That's stroke for doing. Diba rin po? So, yan yung mga pwede nyo gawin while doing the 1-minute praising. Correct? Okay. Now, when you do the 1-minute praising, be immediate. Again, don't save it till later. Okay? And again, you have to describe. Describe what they did right. You need to be specific. Hindi yung power, galing-galing mo. Saan ka magaling? Diba? Ano ginawa ko? Bakit ko inuri? It should be specific. Kung ano ginawa niya. Pare, partner, congratulations. You made it kasi ikaw yung naging dahilan. Because of you, nakagawa tayo ng napakagandang module. And because of that, maraming tao natuto because of you. Nakita nyo? Very specific. Hello? Yes. That's what we mean by 1-minute praising. It has to be immediate and describe what they did right. Ano ba yung tamang ginawa nila? Okay? Do that for 1 minute. 1 minuto lang. Ilang ang gagawin nyo? Marami nang maitutulot yun sa mga distributors. Malakas ang laking impact nun sa kanila. Correct? Okay. Share your feelings about what they did right and how it helps the organization and the other people who work there. Okay? So, i-describe yung feeling, yung pakiramdam. Okay? Kung paano natulungan yung organization. Then, encourage them to do more of the same. Right? Now, so help people reach their full potential. Let's all say together, 1, 2, ready, go. Catch them doing something right. Oh, sige, ulit. 1, 2, ready, go. Help people reach their full potential. Catch them doing something right. Okay, palakpakan po natin. Okay, so we have 1 minute. Goal setting. Number 2, 1 minute. Number 3, 1 minute reprimand. Ano naman ito 1 minute reprimand? Minsan, magaling tayo sa dalawa, pero pagdating sa reprimand, hindi. Bakit? Nahihiya tayo eh. Okay, natatakot tayo. Remember? Sinabi ko one time, you have to be decisive. Correct? So, pag kailangan kastiguhin, dapat gawin nyo. And it should also be immediate. How do we reprimand a leader or a person? Sabi nga dito, tap on performance, not on the person.